Sige po, magbatian po muna tayo. Amen. Hallelujah. Ito po ay araw ng Panginoon. Amen. Amen. At nais po nating i-welcome ang ating... May mga imported talaga tayo. Last time, may imported tayo from Japan. Ngayon naman, meron tayong imported from Czech Republic. Welcome sa Pilipinas, Connie! Welcome! Ayan. Panandalian lang din na makakasama natin ang ating kapatid dito sa Pilipinas. Amen! Hallelujah! At marami po tayong ipagpe-pray. No? Pag-pray natin. Ang pamilya po ni Nanay Penny, yung kanya pong tiya ay nawala na. Si Kuya Dante po, kasalukuyan ay nasa ICU. No, sabi ko nga, lagi nating isama sa panalangin. At bagamat nakakalungkot, ganun pa rin naman, ay may magsa-celebrate ng birthday this coming April 23. Ayan, yung ating kapatid na si Connie. Connie, happy birthday on April 23. Sarado po ang ano ba yung lugar nyo? Sa Lumina. Lumina Tansa, sarado. Yan, sige po, manalangin na po tayo. Wala na bang magbe-birthday? At nais din natin i-welcome. Sorry, munti ko nang makakalimutan. Yung isa nating kapatid na bago lang. Anong name niya? Si ate? Ano pangalan ni ate? Erika? Erika, welcome sa Sambayang Kristiyano Ministries. Ikaw ay nasa Born Again Church, Full Gospel Church. Ayan, para alam mo na kung ano yung inyong mga pinupuntahan. Welcome ka dito sa iglesia na to. Erika, nawa ay bumalik ka. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin na. Amen. At yung mga bata, alam na nila yung kanilang pwesto. 3 taon pataas. Doon po sila kay Ate Arlene sa araw na to. Tayo po'y manalangin na, Lord, maraming salamat sa araw na to. Minsan pa, meron kami uling araw na dakilain ka, purihin ka, sambahin ka. Meron kami uling araw na makalapit sa iyo. Meron kami uling araw, Panginoon, na sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Salamat sa pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na dinadakila ka namin sa aming mga buhay, kung paano tinataas namin yung mga tao na nangangailangan ng panalangin sa oras na to. Comfort mo po yung pamilya ni Nanay Penny, lalo na po yung mismong pamilya nung namatay na tiya niya, O God, sa kanilang pagdadalamhati. Kapayapaan po ang panalangin po namin sa kanilang sambahayan, O Diyos. Ganon din kay Kuya Dante na sa kasalukuyan, siya po ay nasa ICU, Lord God. We really ask for your miracle. We really ask for your healing touch right now for Kuya Dante na wag po siyang magtagal doon sa ICU, malipat siya agad sa normal room. At higit sa lahat, wag siyang magtagal sa ospital, makauwi na po sila ni Ate RC. In Jesus' name, Lord, sa'yo po namin pinagkakatiwala kasi kami, wala naman po kami talagang magagawa kung hindi idulog siya sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa lahat ng gagamitin mong doktor, nurses, and lahat ng concern. O Diyos, pangunahan mo po sila, Panginoon. And we thank you, Lord God, for the life of our sister Connie sa pag-celebrate na yung kanyang birthday sa darating na Martes sa April 23. Panginoon, maraming salamat sa panibagong taon na idadagdag mo sa kanyang buhay at napakaganda na kasama niya ang kanyang pamilya sa pagdiriwang ng special na araw niya na ito. Patuloy, Panginoon, na sa kanyang panandali ang pananatili dito, ma-fulfill niya kung ano din yung purpose niya sa kanyang pag-uwi, Panginoon. At higit sa lahat, yung kaligayahan, wala pong kapantay yun na makasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pamilya, Panginoon. Salamat po at patuloy na pagpalain mo po siya at ang kanyang buong sambahayan. At ang bawat isa sa amin na narito, Panginoon, hindi man namin isa-isahin anong laman ng puso't kaisipan namin, Panginoon. Alam mo po ito, kaya sa iyo po namin ito itinataas at niluluhog. Humihingi kami ng kahabagan sa iyo, maging sa pag-aaralan naming salita, O Diyos. Banal na Espiritu, bini-welcome ka namin sa aming kalagitnaan.
We continue to ask for wisdom that comes to you alone, Lord God, na patuloy na tumimo sa puso't kaisipan ng bawat isa ang mga salita mo sa lahat din ng mga nakakarinig ng salita na to, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga buhay. Purihin ka, dakilain ka. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, kaming lahat ay magsasabi ng Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon! Hallelujah! Amen! Nung nakaraan po, pinag-aralan natin ay, ano nga po uli yung pinag-aralan natin nung nakaraan? Kung may nakakatanda, ano po? Amen. Huwag sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Dalangin ko po, hindi lang yun natapos. Yung pagtuturo na yon ay hindi po siya natapos nung linggo. Kung hindi, patuloy po nating huwag sasayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Ngayon naman po, pumunta po tayo sa ikalawang Thessalonica or 2 Thessalonians chapter 1. Buksan po natin ang ating mga Biblia. 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 12. Nasa New Testament po ang Thessalonica. 2 Thessalonians 1 8 to 12. Nakita na po ng lahat? Amen? Kung nakita na po, basahin na po natin. Yung mga walang Biblia, maaari natin silang pahiramin ng Biblia. 2 Thessalonians 1 8 to 12. Sabi po rito, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ng lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kalwalhatian. Verse 10. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa Kanya. Kabilang kayo roon, sapagkat tinanggap nyo ang mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. Lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos, na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo, at ipagkaloob nawa niya sa inyo, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, ang lahat ng mabuti niyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan nyo ng karangalan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita, at patuloy kaming naniniwala ang salita mo ay makapangyarihan, magkabilay tabak, magkabilay talim. Patuloy na humiwa po ito sa bawat puso ng lahat ng nakakarinig. In Jesus' name, Amen. Amen. So sabi po rito, may subtitle po ito, itong chapter na to, chapter 1, ang paghuhukom. Amen. Ito yung bagay na hindi po maiiwasan ng lahat ng tao, ang paghuhukom. Judgment Day. Kahit nasabi mong ayoko yan, ayaw mo, pero mangyayari. Amen po ba? Ito ang isang pangyayari na hindi po kailanman natin maiiwasan tayong lahat ng mga tao, whether kumikilala sa Diyos o hindi, ang lahat ng tao ay huhukuman ng Diyos. At sabi dito sa ating pag-aaralan, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy, at anong gagawin niya? Sino yung darating na yon? Ang ating Panginoong Hesus. Yung tinatawag po nating second coming. Yung unang pagdating niya, baby lang siya noon. Amen. Natandaan na po natin yung istorya niya na yon. Pangalawang pagdating niya, darating na siya bilang hari. At itong sinasabi rito, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. At anong gagawin niya sa kanyang pagdating? Parurusahan. Sino? Ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus.
Take note on that verse 8. Minsan nababasa to ng mga tao. Nababasa natin. Pero alintana po ba natin yung mensaheng nakapaloob po dito na kung saan sila sabi dito? Take note. Number 1 note na dapat po nating isaisip. At wag po nating pawawalang halaga or do not ignore. Anong una? Parurusahan ng Diyos ang lahat ng hindi kumikilala sa Kanya. Maaaring sabihin ng mga tao, kilala ko naman ang Diyos, siya si Jesus. Hindi po yun yung ibig sabihin ng pagkilala sa Diyos. Hindi siya ganun kababaw. Amen! Kaya wag masyadong makampante na sinasabi rito na yung hindi kumikilala sa Diyos, ay, kilala ko naman si Diyos, ang Diyos, so hindi ako mapaparusahan. Hindi po siya ganon kababaw. Dahil ang pagkilala po sa Diyos ay yun talagang totohanang namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi siya kilala mo lang sa iyong labi at binibigkas mo yung kanyang pangalan, alam mo yung kanyang pangalan, sapat na yon para hindi ka maparusahan o ang isang tao, hindi po siya ganon. It's deeper within the thing that we know ng paano yun ba yung pagkilala sa Diyos. Amen? So ginagawa po nating maliwanag ho ito, no? Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. At sino pa? Sino pa yung mga parurusahan? Lahat ng hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Nakita po natin to? Lahat ng hindi kumilala sa Diyos, lahat ng hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus, sila yung mga parurusahan. At ano yung parusa na yon? Nabasa po natin dito, ano yung parusa na matatanggap ng mga hindi kumilala sa Diyos o hindi kikilala sa Diyos at yung mga hindi sumusunod sa mabuting balita. Ano yung parusa na yon? Walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kalwalhatian. Ito yung salvation. Yung mga hindi makakaabot dito, yung lahat ng mapaparusahan, ito yung kanilang dadanasin. Ito ang dadanasin ng tao. Anong sabi? Walang hanggan. Ano yung walang hanggan? Forever. Ano yung walang hanggan? Ano yung forever na dadanasin nila? O ng mga tao na to? Kapahamakan. Biro mo yun, siguro yung gusto mo nang mamatay, hindi ka mamamatay kasi yun na yung buhay mo. Yun na yung magiging buhay ng tao na hindi kumilala sa Diyos at hindi susunod o yung mga hindi sumunod sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kalwalhatian. Once na nahukuman na ng Diyos ang tao, there is no turning back. Wala nang kapag-asahan kung nahukuman ng tao dito sa walang hanggang kapahamakan, doon na talaga siya forever. Nauunawaan po natin, no? Once na na-judge na po ng Diyos ang tao sa ganitong bagay. At higit sa lahat, nakakalungkot, hiwalay ka sa Panginoon. Hiwalay ang tao sa Panginoon at sa Kanyang kalwalhatian. Kahit anong gawin mo, hindi mo na makakasama ang Diyos. Bakit? Kasi yun na yung parusa eh. Bakit? Kasi nung meron kang pagkakataon, kaya nga nauna na itinuro sa atin, huwag sayangin ang pagkakataon. Kasi nung meron kang pagkakataon, sinayang. At sa totoo po, sa panahon po natin ngayon, maraming nagsasayang ng pagkakataon na makilala nila ang Diyos. Maraming nagsasayang ng pagkakataon na ang mga tao ay makasunod sa Diyos. Bakit? Uulitin natin dahil sila po ay nabubulag at sila ay bingi.
spiritual. Amen. Na hindi nila alintana na kailangan ng tao, kailangan nating lahat ang Diyos. Tingnan po natin to. So makikita po natin dito sa ating inaaral na napakahalaga pala ng pagtanggap sa mabuting balita. Amen! Ano ba yung mabuting balita? Ito, yung salita ng Diyos. Ano yung mabuting balita? Sino yung mabuting balita? Si Jesus. Napakahalaga pala ng kanyang salita. No? Ang tinanggap ng tao once na siya'y tumanggap sa mabuting balita ay si Jesus. Amen. Ang lahat ng kumikilala sa Diyos ay nagkakaroon ng pananalig sa Kanya. Nagkakaroon ng pananampalataya. Mahalaga ba ang pananampalataya? Opo. Napakahalaga ng pananampalataya. For without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11 verse 6. Basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan. Hindi ka pwedeng kumilala at sumunod sa Diyos nang wala kang pananalig sa Kanya, nang wala kang pananampalataya sa Kanya. So unang makikita natin dito sa ating pong pinag-aaralan na salita niya, napakahalaga ng pagtanggap sa mabuting balita. So kung sino man ang magdi-deny, magre-reject ng mabuting balita, alam na natin kung anong mangyayari sa kanila. Dadanas sila ng kaparusahan. Hindi po yung galing sa akin. Amen? Dahil kayo mismo nagbabasa ninyo sa Biblia. Pangalawang napakahalagang makikita natin dito sa ating pinag-aaralan, napakahalaga pala ang sumusunod sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahalaga palang sumunod sa Diyos. Sige, sabihin nyo. Magpaalalahanan kayo. Mahalaga palang sumunod sa Diyos. Bakit? Dahil nakita natin dito sa verse 8, lahat ng hindi kumilala at lahat ng hindi sumunod sa Diyos, sila yung daranas ng kaparusahan ng Diyos. So kung hindi ka susunod sa Diyos, ikasama ka doon sa daranas ng walang hanggang kapahamakan at mawawalay ka sa Panginoon. So mahalaga palang pagsunod sa mabuting balita. Mahalagang sumusunod sa kanyang salita. Amen. No? So nakikita po natin ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos na ating pong inaaral ngayon na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, huwag mong sasayangin ang pagkakataon. Huwag mong sabihin napakaabala mo para hindi ka makapagbasa, makapag-meditate, makapag-devotion ng salita ng Diyos. Kung alam mo mahalaga ito, sisikapin mo at gagawan mo ng paraan na ito ay masaliksik mo at mabasa mo. Dahil nandito ang buhay natin. Amen! Ayun ay kung mahalaga yun sa'yo. Ngayon, kung hindi ito mahalaga, ang Biblia sa bahay nasa isang tabi. Minsang buksan, minsang hindi. Depende sa mood. Dalangin ko sa mga mananampalatayang katulad natin, ang buhay po natin dapat ay nasasalig na sa salita ng Diyos. Hindi na usapin kung nagbasa ka ba, nag-meditate ka ba, nag-devotion ka ba. Bakit? Dahil yun ang buhay, tunay na buhay ng isang mananampalataya. Amen. So hindi na usapin kung ikaw ay nagbasa o hindi. Dahil dapat talaga, yun na yung ginagawa ng isang mananampalataya. Di ba pag alam mong importante, ginagawa mo? Tama ba ako, mga kapatid? Pag alam mo mahalaga, ginagawa mo at sinusunod mo. Ngayon, gaano kahalaga ang salita ng Diyos? Napakahalaga. Bakit? Kung hindi tayo susunod sa salita ng Diyos, maaari po tayong dumanas ng walang hanggang kaparusahan mula sa kanyang salita at mawawalay tayo sa ating Panginoong Yesus. Yun yung masakit dun eh. Hiwalay ka na sa Diyos. Kahit anong gawin mo, wala na talaga. Eh, nakahiwalay ka na sa Diyos. Kahit anong nguy-nguy mo, wala na.
Sabi nga sa Biblia, there will be gnashing of teeth. Pero kahit magganong-ganong ka ng ngipin mo sa hirap na dadanasin mo, doon, kung saan ka lugar mapapapunta, wala na. That would be the end. Pero hindi yun yung end mo. That would be the forever. Kita po natin, kaya napakahalaga po. Una, ng pagtanggap sa mabuting balita. Pangalawa, ang kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Pangatlo, yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Sabi sa verse 11, di ba? Lagi namin kayo isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. Be grateful that God called you. Be thankful that God called you. Paano mo malalaman tinatawag ka ng Diyos? May nagyayakag sa'yo. May nangungulit sa'yo. May namimilit sa'yo na dumalo sa mga ganitong gawain o sa mga Bible study. Pagtawag po ng Diyos yan, huwag mo hintayin ang audible voice. There will be no audible voice of God na magaganap sa panahon po natin ngayon. Amen. Dahil nandito na nga po ito itong salita. Kaya kung may nagyayakag sa'yo, may nangungulit sa'yo, at talagang binabantayan ka para lang ikaw ay makapag-Bible study, para lang ikaw ay makadalo sa gawain, yun ang pagtawag ng Diyos sa mga tao ngayon. Hindi ba sa mga daan, napakarami ng nangangaral ng salita ng Diyos? No? Ganun po magtawag ang Diyos ngayon sa panahon po natin. Ngayon, nasa sa iyo o nasa tao ang desisyon. Makikinig ka ba sa pagtawag ng Diyos sa iyo? Makikinig ka. Kung makikinig ka, praise God. Kung hindi, humanda ka na lang sa pagharap ng kaparusahan pagdating ng araw. Ano to, takutan? Hindi. Bakit tayo magtatakutan dito? Yun yung katotohanan. Amen? Wala po tayong pinantatakot dito dahil hindi multo si Jesus. Hindi po natin ginagawang pantakot ang Diyos. Kung hindi, yun yung katotohanan na nasusulat dito sa mabuting balita na to na binibigay ng napakaraming mangangaral sa mga tao na katulad po natin ngayon. Amen. Kaya pag tinatawag ka ng Diyos, anong napakagandang gawin mo? Pasalamat ka, tinatawag ka ng Diyos. Tumugon ka. Many are called, but few are chosen. Maraming tinatawag, pero kakaunti lang ang napipili. Bakit? Kakaunti lang yung nagsiseryoso Konti lang talaga yung may gusto. Konti lang yung may puso. Konti lang yung committed talaga sa Panginoon yung kanilang buhay. Kakaunti. Baka sabihin nyo, napakaraming mega churches, ang daming born again. Hindi po silang lahat committed sa Diyos. Hindi ako judgmental, pero makikita po natin yan sa way ng pamumuhay ng mga tao. Ang panahon po natin ngayon, pag ayaw ng tao ang tinuturo o aral na kanyang naririnig sa isang church na katulad nito, hindi ka na niyang babalikan. Tandaan niyo yan. Pag ayaw ng tao ng tinuturo mo, lalo na nagtuturo ka tungkol sa kasalanan, nagtuturo ka tungkol sa impyerno, ayaw na ng taong marinig ang mga yan. May narinig akong isang pastor sa social media, sabi niya, kaya sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo. Yung mga Pilipino siya, yung mga pastor ngayon, nagtuturo patungkol sa mga impyerno, sa kasalanan. Ang mga tao, ano na yan? Pagod na yan. Buong isang linggo, pagod yan. Ano na yan? Kumbaga sa ano niya, marami nang dinadala. Tapos tuturo mo pa patungkol sa impyerno, anong lakas ang makukuha nila? Ano po sa tingin nyo? Tama, mali? Hindi nyo narinig yun? Hindi nyo nakita yun? Pilipinong pastor yun. Nasa FB. Tama siya, mali? Mali. Maigi lang mapagod ka. Kahit nasa church ka, talagang lupay-pay ka, pagod ka, dami mong trabaho. Maigi.
Pero mas maigi marinig mo yung totoo. Hindi yung nawala nga yung pagod nila, napasaya mo nga sila. Pagdating naman ng panahon, kapahamakan naman yung haharapin nila. Bakit? Dahil hindi nila naririnig sa'yo yung totoo. Amen. Mas delikado yun. Yung mga hindi nagtuturo ng katotohanan. Kaya mag-iingat kayo. Sabi ko doon sa senior ko kahapon sa mga GC natin, in the last days, para hindi ka ma-deceive, mahalin mo, ibigin mo yung katotohanan. Ito yung totoo eh. Bakit? Pagka nandito ka ba, hindi nawawala yung pagod mo? Pag nandito ka ba, hindi ka sumasaya? Pag nandito ka ba, hindi nawawala yung lungkot mo? Kahit na ba nakakarinig ka ng mga katuruan patungkol sa impyerno? Na yun naman talaga yung dadanasin ng mga taong hindi kumikilala at hindi susunod sa Diyos? Talaga bang hindi ka natutuwa? Dapat nga magpasalamat ka. Bakit? Patuloy na nare-remind ka sa buhay na to. Dahil marami po tayong problema. Minsan nalilimutan natin. Nakakagawa tayo ng mga bagay araw-araw sa mundo na to na hindi natin naalintana minsan. Nawawala ka na sa pagiging Kristiyano mo. Kaya dapat mahalaga na papaalalahanan ka pag araw ng linggo na huwag tayong makakalimot at huwag nating sasayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Alalahanin mo palagi, araw-araw, anak pala ako ng Diyos. Amen! Yan napakahalaga ng pagkatawag ng Diyos sa atin. At napakahalaga din na meron po talaga tayong banal na spirito na marunong kumilala doon sa mga nagtuturo sa panahon natin ngayon kung totoo ba at tama yung kanilang mga tinuturo. Amen. Kaya mag-iingat kayo doon sa mga pinapakinggan ninyo at pinapanood po ninyo. Pagtanggap at pag-ibig sa katotohanan, isang bagay pa na mahalaga dito po sa ating pinag-aaralan. Amen. Yung tanggap mo yung katotohanan, minamahal mo yung katotohanan. Ano ba yung totoo? Si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, namatay pagkatapos ng 3 araw. Amen. Yun yung totoo. At marami pang iba. Nandito nakasulat. Yung katotohanan, sabi sa John, "Ye shall know the truth, and the truth will set you free." Ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Kaya dapat talaga nating tanggapin at ibigin kung anong totoo. Ano ba yung totoo? Na si Jesus ay Diyos. Bakit? Hanggang ngayon, usapin. Talaga bang Diyos si Jesus? Hindi, tao lang siya. Hanggang ngayon, pinagtatalunan niyang usapin na yan. Sabi sa Biblia, sino man nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos? Dahil siya ay nagkatawang tao, anong sabi doon? Siya yung bulaang propeta. Nabasa niyo na ba yun? No? Yung mag-iingat tayo doon sa baka kasi mag-iisip ka rin, oo nga no, di ba tao lang si Jesus? Kaya nga, ang salita, nagkatawang tao. Unang-una, paano magiging tao yan talaga? Tingnan ninyo. Paano siya pinaglihit, pinagbuntis? Hindi ba sa pamamagitan ng banal na spirito? Paano masasabihin tao talaga yan? Na hindi yan Diyos. Amen. Yun yung mga katotohanan na dapat talagang solid yung pundasyon ng ating pananampalataya. Solid yung pundasyon ng katotohanan na meron ka. Ngayon, kung wala kang masyadong alam, maaaring masway. Masway yung katotohanan na meron ka. At napakadelikado po nun. So, in all of this, ang pinag-aaralan natin, napakahalaga ng salita ng Diyos sa tao. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin. Sabi sa Galatians 1, 6-9. Basahin po natin. Galatians chapter 1, verses 6-9. Buksan nyo. Gusto ko po, buksan nyo yung inyong mga Biblia. Para kayo din, nababasa ninyo yung ating pong pinag-aaralan. Nakita nyo na? Nagtataka ako, sabi ni Pablo, kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita.
Ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Lamang, may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Verse 8, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin. Anong sabi? Pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Kapatid, dapat alam mo ano talaga yung mabuting balitang nasa iyo. Dahil marami pong mabuting balita ngayon na ipinangangaral, pero sabi ni Pablo, wala naman talagang ibang mabuting balita. Nag-iisa to. Amen. Nag-iisa lang ang mabuting balita. At yun ay matatagpuan dito sa salita ng Diyos, dito sa Biblia. Sabi nga, kahit anghel yung bumaba dyan at mangaral sa inyo, kung iba yung tinuturo ng anghel na yon, pakasumpain siya. Kaya mag-iingat po tayo. Ganun kahalaga yung salita ng Diyos. Hindi po biro-biro ang mangaral, magbahagi ng salita ng Diyos. Ako, ang palagi kong panalangin, Panginoon, wala akong masasabing hindi galing sa'yo. Wala akong sasambitin sa pulpito nang hindi mula sa banal na spirito, na hindi mo tinuturo. Dahil ayokong masumpa. Dahil una talagang mapaparusahan bago kayo, ay ako. Nakuha niyo po ba? Dahil akong nagbabahagi eh. Kaya ingat na ingat din po ako. Ingat na ingat din ako kung saan tayo pumupunta at kung ano yung mga dinadaluhan natin at kung ano yung kanilang mga turo. Kaya ang lagi kong bilin sa inyo kung may mga dinadaluhan tayo, kung ang basura, kung mayroon kang nakita at narinig na basura, ano sinasabi ko? Itapon ninyo. Huwag mong pupulutin, basura yun eh. Kahit na sabi mo, ang galing niya, ang ganda niyang magsalita, ang ganda nga niyang magsalita, basura naman yung sinasabi niya. Anong saysay nun? Hindi ka dadaling nun sa piling ng Diyos. Yung mga magagandang magsalita na yan, walang problema dyan. Pero titignan mo yung nilalaman ng kanilang mga mabuting balitang ipinangangaral, lalo na po sa panahon po natin ngayon. At meron po akong isang pinag-aaralan ngayon. Hindi ko pa siya lubos na masabing totoo o hindi. Pero nais ko siyang matukoy. Isang araw ay kakausapin ko ang worship team. Pero kailangan sigurado muna bago po yun ibahagi sa inyo. Amen. Ganun pa man, sinasabi dito na ating binasa sa Galatians 1:6. Baka tandaan nilang itong sinabi ni Pablo na to. Walang ibang mabuting balita. Ang tunay na mabuting balita ay matatagpuan lamang sa Biblia. Kung lihis na sa Biblia ang itinuturo ng isang mangangaral o ng isang taong nagpapahayag ng salita ng Diyos, anong sabi rito? Pakasumpain siya. Kaya mag-iingat din tayong mga nagtuturo ng salita ng Diyos, kahit na sabi mong Bible study lang yan. Hindi. Tingnan mo yung salita. Bible study. Kailangan konkreto ang pagkakabahagi. Konkreto yung pundasyon. Konkreto yung karunungan na nagmumula sa Diyos na ituturo mo doon sa mga binabaybolan mo, na tinuturuan mo, tinuturuan natin. Amen. Hindi po basta-basta ang dala-dala natin dahil ang dala natin ay salita ng Diyos. Sabi po yan. Balikan natin yung ating pong inaral sa 2 Thessalonians 1:8. Sabi po rito, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Amen? Lahat ng mga hindi susunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus.
Dito dapat talaga tayo ay nare-remind, napapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos na napakahalaga po ng pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit? Tingnan ninyo, katulad nga ng sinabi ko kanina, marami na po tayong napapanood, marami na tayong nakikita, marami na tayong nababasa na maaaring magdala sa atin. It's either sa kabutihan o sa kapahamakan. 2 Thessalonians 2, 9-12. Doon lang din. Chapter 2, verses 9-12. Anong sabi rito? Lilitaw ang suwail, na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilin lang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Lahat ng uri ng pandaraya gagawin ng ating kaaway. Lahat ng uri ng panlilinlang gagawin ng ating kaaway. Amen. Sa totoo lang, ang technology po natin ngayon ay very high-tech na, di ba? Ang dami na nilang kayang gawin. Mga kapatid, sabi nga sa Biblia, pag sinabing nandoon ang Mesayas, ano sabi ng Biblia? Huwag kang maniniwala. Ay, nandoon ang Mesayas, huwag kang maniniwala agad-agad. Kaya yung mga nakikita nyo po, please do not get offended with me. Dahil ang sinasabi natin dito, mag-ingat tayo. Maliligtas sana kung inibig ang katotohanan. Baka maligaw kasi tayo eh. Bakit ko sinabing maganda na yung technology natin ngayon? Maraming nagpapalabas na mga video sa social media. May lumabas na anghel. Tama? May lumilipad na anghel, bumababa mula sa, ewan ko. No? Kaya nga sabi ng Biblia, test every spirit. Tingnan mong mabuti, totoo ba yun? No? Test every spirit. Hindi lahat ng porke inaakala mo patungkol yun sa Diyos, ay sa Diyos nga yun. Kaya nga sinasabi, mandaraya eh. Manlilin lang. Maliligtas na sana, kaso hindi maliligtas. Bakit? Tinalikuran yung totoo at naniwala doon sa mga pananda na kanyang nakikita. At marami yung ganyan ngayon. Amen. Titignan natin mabuti. Alam niyo yung tunay na himala? Ang pagbabago ng isang tao. Yun, tunay na himala yun talagang mula sa Diyos. Yung buhay mo, hindi ka ba natutuwa ngayon? Ikaw ay binabago ng Diyos araw-araw? Yun ang mga himala. Huwag tayong masyado doon sa mga pananda. Ito sabi, gagawin lahat ng suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Na gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilin lang na tanda at kababalaghan. Mga milagro din, kaya din niya. At palalabasin niya na yun ay sa Diyos. Pero sa totoo, nandilin lang siya. Para Para malihis ka doon sa katotohanan itinuturo ng Biblia. No? Alam mo, sabi nito,
Yung mga taong maliligtas sana kung tinanggap nila at inibig ang totoo. Meron ka ng katotohanan, kapatid. Huwag ka nang maghanap ng iba pang totoo na mga pananda, pandaraya ng kaaway, at kung ano-ano pa. Kasi sa totoo lang, o yung katulad ngayon, yung mga AI, di ba yung mga AI, nagagaya na nila yung mga, delikado nga yung mga newscaster ngayon kasi ginagaya yung, pinalalabas, sila yung nagsasabi ng ganito, yung mga nagbabalita ng mga fake news. Naano nyo ba yon sa social media? Yung mga artificial intelligence. So yung mga ganun, mga pananda na akala mo totoo, napakadali lang din nun. No? Napakadali lang din gawin. Doon ka sa totoo, dito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa totoo. At wag kung ano-ano yung hinahanap natin na pananda. Di ba sapat si Jesus na pananda sa'yo? Para sa katotohanan? Sapat na at higit pa ang Panginoong Jesus po natin. Makikilala po natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Gusto mo makilala ang Diyos? Basahin mo to. Hindi ba kayo nagtataka pag kayo nagbabasa ng Biblia? Hindi ba parang kinakausap ka niya? Amen? Yung mga ibang naboborn again, bakit sila naboborn again? Dahil sa salita na nababasa nila. Bakit? Ang salita na to ay buhay. Bakit? Ang salita ay ang Diyos. Kaya kahit pinasabihin mong binabasa mo lang yan, hindi. Buhay po ito. No? Kaya kahit pag nagbabasa ka, parang ikaw yung kinakausap, parang ikaw yung sinasabihan, parang talagang patungkol sa'yo yung binabasa mong salita. Nararanasan po natin yan, di mo ba? So ano pang hinahanap nating pananda? Eto, dito tayo sa salita ng Diyos. Amen. At ang dapat na ipinapanalangin po natin ay huwag po tayong malinlang ng kahit na sino at ng kahit na anumang mga pangaral ngayon na likha ng kaaway. Huwag tayong palilinlang sa mga ganon. Amen. Dahil ang salita po ng Diyos, sapat-sapat na. Buhay po ito at makapangyarihan. Ano ngayon ang bunga ng iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya? Ang bunga po ng ating mga pananalig at pananampalataya sa Kanya ay pagsunod sa Diyos. Once na tunay kang nananampalataya sa Diyos, ikaw ay kusa ng susunod sa Diyos. Bunga na lang yun kasi ng pananalig at pananampalataya mo. Ano pa? Yung magkakaroon ka ng mabubuti mong gawa. Yun yung mga bunga. Yun yung epekto na ikaw ay nananalig, nananampalataya sa Panginoon. At ano pa yung mga bunga na to? Banal na pamumuhay. Sabi sa 2 Thessalonians 2:13, dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at ng inyong paniniwala sa katotohanan. Sinong nagpapabanal sa atin? Ang banal na Espiritu. Amen. Kaya ka nakakapamuhay ng may kaayusan, ng may kabanalan, dahil merong kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa iyo, na siyang nagpapabanal sa lahat ng tunay na mananampalataya na anak ng Diyos. Ano po? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi po imposible ang kabanalan. Dahil kung yun ay imposible, bakit pa sinabi sa Biblia? Bakit pa sinabi ni Jesus yun? Be holy for I am holy. Kung imposible pala. Kasi nga hindi tayo, kung hindi ang banal na Espiritu ang may kapangyarihang magpabanal sa atin. Kung susundin natin ang banal na Espiritu na nanahan sa ating mga buhay. Amen, mga kapatid. Maliwanag po.
No? Yan po yung mga bunga, pagsunod, mabubuting gawa, banal na pamumuhay, bunga ng banal na spirito. Hindi na po natin babasahin yan, pero nasa Galatians po yan. Galatians chapter 6 or chapter 5, 22 to 23. Basahin nyo na lang po, siyam yun, yung bunga na yon. Lahat ng yon, kayang taglayin ng isang mananampalataya. Minsan, nasa ating lang pagpili at pagdidesisyon, kaya hindi natin nagagawa yung ibang bunga ng banal na spirito sa ating mga buhay. Amen. Pero kung talaga pong tayo ay susunod sa salita ng Diyos, ang bunga ng banal na spirito ay dapat nananatili sa mga mananampalataya na tulad nyo at tulad ko. No? Ang sabi doon, faith, love, hope, long-suffering, patience, self-control, joy, peace, lahat yun. All in one. Kaya naman talaga. Minsan lang, kaya nga hindi natin kinakaya, it is because of our mindsetting. Alam mo yung nakasiksik sa isip mo, at ang nasa isipan mo, ang hirap kasing magkaroon ng self-control. Naka-mindset kasi sa'yo na mahirap ang self-control. Kaya hindi mo na pinagsusumikapan na magkaroon ka ng self-control. Kasi sa isip mo, mahirap. Amen. Kaya minsan, nasa kaisipan po natin kung bakit ang bunga ng banal na spirito ay hindi sumasa atin. No? At tayo po, ang bunga po niyan, bukod doon sa mga binanggit ko, living by faith, namumuhay tayo ayon sa ating pananampalataya. Dahil ang tawag sa atin ay mananampalataya, tayo po ay nabubuhay sa ating mga pananampalataya. Yung buong pagtitiwala sa Diyos. Dahil sabi sa pinag-aaralan natin sa 2 Thessalonians 1:9, sabi po rito, basahin natin, lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan. Meron pa rin po tayong kalaban. Hindi siya nawawala. Amen. Kailanman hindi po siya maglalaho. Pag dumating na ang ating Panginoon, saka siya matatalo. Dahil ikukulong na siya ng Diyos. So itong mga bunga na to ng ating pananampalataya sa Diyos, yung ating pong pagsunod, pagkakaroon ng mabubuting gawa, no? Kaya ako to sinabi. Bakit? Kasi meron tayong mababasa sa Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved. Diba? Tama? Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos at hindi dahil sa ating mga gawa or mabubuting gawa. Baka kasi maisang tabi ninyo yung salitang mabuting gawa. Kasama pa rin yan sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Yun nga yung bunga. Hindi ka gagawa para maligtas ka, hindi. Kung hindi, yun ang bunga ng iyong pananalig sa Diyos. Dahil kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, definitely, ang gagawin mo ay parang mga kabutihan. Amen po ba? Dahil ayaw mo na ng kasalanan. Ayaw mo na ng kasamaan. Iniiwasan mo na ang kasalanan. Iniiwasan mo na ang kasamaan. Kaya ang mga nagagawa mo ngayon ay pawang mga mabubuti. So nagkakaroon ng bunga ang iyong pananampalataya, ang iyong pananalig sa Diyos. So huwag nating isasantabi, kahit pala gumawa ako ng mabuti, wala ring kwenta. Hindi. Kasi, hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas ka. Nililinaw ko lang para hindi po tayo malito. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas ka. Yon, hindi talaga tama yon. Kaya ka gumagawa ng mabuti kasi yun yung bunga ng iyong pananampalataya. Dahil isa ka ng tunay na anak ng Diyos, ang mga ginagawa mo ngayon ay pawang kabutihan. Lumalayo ka na kasi ayaw mo na, galit ka na sa kasamaan. Ayaw mo na sa dilim.
No? Ayaw mo na sa kasalanan. Hanggat maaari, umiiwas ka na sa kasalanan. So, yun po yun. So, ano itong mga bunga ng pananampalataya natin na to sa ating Panginoon? Yun yung sinasabi, kapag ikaw ay nasumusunod na sa Diyos, gumagawa ka na ng mabuti, pagkakaroon ng banal na pamumuhay, bunga ng banal na spirito, nabubuhay ayon sa pananampalataya. Yun yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17. Amen! Ano yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17? Balikan natin. Hindi ito yung bagong born again. Ha? Kasi madalas ginagamit to doon sa mga bagong naboborn again. Tama po ba? Hindi. Ito to. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Bakit? Dahil siya ay ano na? Wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Bakit siya na bago? Dahil sa salita ng Diyos yun. Amen. Dahil marunong na siyang sumunod sa Diyos. Dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Naiintindihan niya yung buhay niya bilang isang mananampalataya. Kaya nagkakaroon ng pagbabago sa kanya. At yun yung matatawag natin isa ng bagong nilalang. Mamaya, limiin natin ang ating mga sarili. Ako ba'y isa ng bagong nilalang talaga? Amen? No? Kasi, ang madalas ginagamit itong verse na to, kapag mayroong bagong nabautismo, yan, sinasabi, eto, ganito. Wala pang ang bunga yun eh. Kapag may bunga na, doon mo makikita yung pagbabago kasi sabi rito, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Di ba nga meron pa rin tayong tinatawag na carnal Christian? So kahit nakipag-isa, kumilala na sa Diyos, kung ang sinusunod pa rin naman ay ang kanyang sarili, walang pagbabago sa kanyang buhay. Pero kung mayroon, isa ka ng bagong nilalang, produkto ka na, nagkaroon na ng bunga, ang iyong pananalig at ang iyong pananampalataya sa Diyos. Alam niyo, meron pang isang pastor na nagsabi, ang unang tao daw na na-born again, alam niyo kung sino? Ha? Si Jesus. Pastor yan! Sikat na pastor yun. Nakakalimutan ko pangalan. Ang unang taong na born again daw ay si Jesus. Tingnan mo yung mga katuruan nila. Sabi ko nga, kung mailalabas lang dito yung ulo niya sa social media, nabatukan ko to. Kung ano-ano sinasabi. Pero madami sila. Maraming kongregasyon. Paano mo sasabihin unang mabuborn again si Jesus Christ? Siya nga yung nag-alay ng buhay niya eh. Tapos gusto mo mag-born again si Jesus Christ? Nakita niyo yung mga pag-twist. Mabuting balita yung ginagamit, pero tinutwist. Yung katotohanan. Kaya merong ibang gumagamit ng mabuting balita talaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Gaano kahalaga ang pagsunod at pagkilala. Sabi rito, di ba? Sino yung mga parurusahan? Lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang lahat ng hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Parurusahan. Walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian ang sasapitin ng mga ganitong uri ng tao. Pero marami sila. At yun yung nakakalungkot doon. Bakit sila marami? Bakit nila pinapaniwalaan yung ganoong mga katuruan? Nasaan yun sa Biblia na sinasabi na ang unang na-born again ay si Jesus Christ? Sige, sino makapagtuturo nun sa Biblia? Wala kasi wala yun sa Bible eh. Amen? Kaya ito yung sinasabi sa atin.
Mag-ingat sa mga salita. Mag-ingat sa pakikinig. No? Limiing mabuti dahil napakahalaga ng salita ng Diyos. Ganon din kahalaga kung tayo ay nagmumuni, nagbabasa, nagme-meditate ng salita ng Diyos. Gusto mo makilala si Jesus? Gusto mo malaman ang mabuting balita? Andito. Itong babasahin natin. Ang Biblia. Amen. Walang iba. Wala nang iba kung hindi Biblia. No? Mga kapatid, itong pinag-aaralan po natin, mapapansin natin, no, na ito ay tumutugma sa ating panahon ngayon, na kung saan, marami nang nangangaral, tama, marami nang nagbabahagi ng salita ng Diyos, marami na kayong maririnig, marami tayong nakikita, na maaaring paniwalaan natin. Pero anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Test every spirit. Hindi lahat ng inaakala mong nakikita mo at napanood mo ay totoo. Tingnan mo ang katotohanan, sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang katotohanan. Kaya nga ang sabi rito, napakahalaga ng pagtanggap at pagkilala sa tunay na Diyos. Amen? Napakahalaga nang tayo po ay sumusunod. Gusto mong malaman kung ano yung mga kautusan ng Diyos? Dalawa lang naman na yun eh. Pero basahin mo pa rin to. Gusto mong malaman ang lahat-lahat? Basahin mo to. Amen. Basahin natin ang ating Biblia. So, sa ating pong Bible reading, di ba, nasaan na po tayo? Nasa second ano na tayo? Second Kings. Konti na lang. Matatapos nyo na yung buong Biblia sa inyong pagbabasa. Kapag natapos na ba namin basahin ang Biblia, tapos na, basahin mo uli. Basahin mo uli. Amen. Sa gayon, mas lalo mong nakikilala, mas lalong lalalim ang iyong pananalig sa Diyos, mas lalo mong gugustuhin na sumunod sa Diyos at hindi ka magsasayang ng pagkakataon, ng panahon at araw. Dahil nalalaman mo ang katotohanan. Mga kapatid, balikan natin yung ating verse. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. Parurusahan ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Mag-ingat po tayo. Uulitin ko yung sinasabing pagkilala dito. Hindi sapat yung sinabi mong kilala ko si Jesus, si Jesus Christ. Hindi yun ganon. Ulitin natin, ang tunay na kumikilala sa Diyos, sumusunod sa Diyos. At naiintindihan niya yung kanyang buhay bilang isang Kristiyano. Na ito yung buhay ng isang mananampalataya. Na kasama sa buhay ng isang mananampalataya ay ang paglilingkod sa Diyos. At wala pong madaling ministeryo. Kahit kailan, walang sinabi ang Biblia na madali lang ang buhay, kalingkuran sa Diyos. Sabi nga ni Jesus yung mga nagsabi sa Kanya, Panginoon, susunod kami sa iyo. Ano sabi niya? Wala siyang tahanan, di ba? Sabi niya ganon. Nabasa niyo na ba yun? No? Kumbaga ganito, handa ka ba? Parang ganon ang gustong sabihin ni Jesus Christ noon eh. Susunod ka talaga sa akin? Handa ka ba? Ganyan. No? Kasi, wala siyang pinapangako na once na sumunod ka kay Jesus Christ, you are already in a bed of roses. Hindi. Yung roses na yon, maraming thorns.
Kaya walang sinasabi dito sa inyo na pag na-born again ka, mawawalan ka ng problema. Hindi rin. At wala rin tayong tinuturo rito, pag ikaw ay na-born again, yayaman ka. Hindi rin. Pag ikaw ay na-born again, hindi ka na magkakasakit. Wala tayong tinuturong ganyan. Yun po yung mga maling mga sinasabi patungkol sa tunay na mananampalataya. Amen. Kaya titignan natin yung salita. Mag-iingat tayo sa salita. Maging sa ating mga pinapangaral, sa ating mga tinuturo, sa ating mga pinapakinggan, sa pundasyon na meron ka ngayong kapatid. Tingnan mo sa sarili mo, solid na ba yung pundasyon mo? Matibay na ba yung pundasyon mo na hawak-hawak mo ngayon, na meron ka ngayon bilang isang mananampalataya? Kasi sabi sa Bible, even the elect will be deceived. Huwag mo sabihin ang galing-galing mo na. Marami pong nalilinlang ngayon. Marami. Kaya mag-iingat po tayo. Palagi natin hingin ang gabay ng Diyos. Para na sa ganon, hindi po natin sapitin itong ganitong uri ng kaparusahan pagdating ng araw. Amen. Dalangin ko po, meron tayong natutunan sa umaga na to. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Hesus, kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa mga salita mo. Salamat din at nare-remind po kami, God, na hindi po biro yung daladala namin, lalo na kung kami tagapagturo na ng salita mo. Hindi po madali. Hindi yung kung ano yung basta pumasok sa isip namin, yun na yun. Hindi po. Kaya salamat, God. Muli mo kaming pinaalalahanan na isa lang ang mabuting balita, O Diyos. At wala nang ibang mabuting balita na dapat kaming i-entertain kundi ikaw lang, Panginoong Hesus. Tulungan mo kaming lahat na tunay na kumilala sa iyo at tunay na sumunod po sa iyo. Lord, walang may gusto dito na makaranas ng parusa dun sa sinasabi mo, Panginoon. Na parusang mawalay sa iyo at mawala ng kalwalhatian, Panginoon. At magkaroon ng walang hanggang kapahamakan. Hindi po namin yun nais, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoong Hesus. At patuloy na hiling namin ang gabay na nagmumula sa iyo, O Diyos. Ang karunungang nagmumula, tanging sa iyo lang, wala nang iba. God, maingatan mo kami. Maingatan mo ang iglesia na to. Sa dami na ng mga katuruan ngayong Panginoon. Lord, palagi ang kamay mo at gabay mo nandito sa iglesia na to. Huwag itong mahaluan ng ano paman. Huwag itong madaya ng sino paman o ano paman, Panginoong Hesus. Maging yung mga pananda o mga kababalaghan na aming nakikita. Kung hindi naman ito galing sa iyo, O Diyos, huwag kaming matangay ng mga ganong mga makikita po namin, Panginoon. Maging matatag nawa ang mga pananampalataya namin sa iyo at yung katotohanang pinangahawakan namin na ayon sa Biblia, tumatag ang bawat isa sa amin sa meron kaming doktrina galing sa iyo, O Diyos. Wala nang iba. Purihin ka, Panginoon, banal na Espiritu. Nagpapasalamat kami sa iyo sa oras na to, sa patuloy na pagsama mo po sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga salita na ipinagkaloob mo sa amin, sa aming lahat sa araw na to. In Jesus' name, Amen.